Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang 65 anyos na lola matapos mabangga ng tricycle sa isang pedestrian lane sa Malasique, Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 65 years old na lola nabangga ng tricycle sa Malasique, Pangasinan, malubha sa hospital. Patuloy pang nilalapatan ng lunas sa isang pribadong paggamutan sa Malasique, Pangasinan ng isang 65 anyos na lola matapos itong mabangga ng tricycle habang tumatawid sa pedestrian lane. Sa ulat ni Malasique OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casim, naganap ang aksidente alas 9:15 ng umaga sa Barangay Poblasyon na agad namang naitakbo ng LGU ambulance sa paggamutan ng biktima. Ang tricycle driver na isang 35 anyos na born-again pastor at residente ng Barangay Marunong, Santa Barbara, Pangasinan ay nasa kustudiya ngayon ng Malasique Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuha ng video ng concerned citizen ang rumble ng mga estudyante sa Gaisano ICC Mall Grounds sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Makikita sa video ang pagtakbo ng mga namamasyal sa labas at loob ng mall dahil sa gulo. Sa pag-imbestiga ng mga otoridad, 19 na mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa lungsod ng Iloilo ang involved sa rumble at 3 naman ang nasa legal age na. Mayroong nasugatan sa insidente at dinala sa ospital. Nakarating naman kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang nangyari at agad na nagpatawag ito ng meeting sa mga chiefs of police at mga opisyal ng City Social Welfare Development Office at Schools Division of Iloilo City. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Maque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang isang minor de edad ng pagtatagay ng isang lasing. Naganap ang pananaga sa Barangay Marubay, Bayan ng Lawang, Northeast Samar. Ayon sa ulat ng PNP Lawang, ang binatilyo ay nakaupo lamang malapit sa isang tindahan nang dumating ang lasing na suspect. At sa hindi malamang dahilan, agad itong inatake ng taga nasabing binatilyo at nagtamo ng sugat sa kamay at pangbahagi ng katawan. Agad naman ay sinugra na sabing biktima sa ospital. Nagsagawa naman ang operasyon ng PNP Lawang para sa agarang pag-aaristo sa nasabing akusado. Matagumpay na naman itong nahuli. Ayon sa PNP Lawang, ang akusado ay nakilala sa kanyang alias si Antonio at isa itong senior citizen, residente na nasabing barangay. Na-recover mula dito ang ginamit na itak sa pananaga. Kasalukuyan na itong nakakulong at harap sa karampatang kaso. May paalala naman ang PNP Lawang sa publiko ng labis sa pag-iinom ay maaaring mauwi sa gulo at trahedya. Gayunpaman, tuloy-tuloy daw ang kanilang pagbabantay sa kapayapaan at kaayusan ng nasasakupang lugar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula Hulyo 27 hanggang Agosto 3, 2025, matagumpay na nagsagawa ng 1 linggong anti-krimen na kampanya ang Bataan Pulis sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvadora, Provincial Director, na nagresulta ito sa pagkakaresto ng kabuang 74 na individual. Sa nasabing bilang 15 ang naaresto dahil sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga kung saan tinatayang aabot sa 1,147,000 mahigit ang halaga ng hininalang shabu na nakumpiska. Samantala, 50 naman ang naaresto dahil sa iba't ibang paglabag kabilang ang illegal na sugal, illegal na pagtotroso, illegal na pagdadala ng armas, mga paglabag sa mga espesyal na batas at pagkakaaresto ng mga wanted na personalidad. Pinasalamatan ni Colonel Salvadora ang aktibong partisipasyon ng mga kasapi ng Bataan PNP na naging susi sa matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.